Mga gabing hindi ko malilimutan. Manika. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko pa rin kayang kalimutan. Nangyari ito noong Nobyembre 2, 2018, araw ng mga patay. Kasama ko ang pamilya ko noong araw na yon. Nagpunta kami sa sementeryo sa Cainta para magdasal sa puntod ng lola ko. Walang kakaibang nangyari hanggang sa madilim na. Ako si Mary at ito ang kwento ko ng Manika. Habang pauwi kami, napansin namin ang bigat ng traffic. Kaya't nagdesisyon ang mga magulang ko na sa bahay muna kami ng tita ko matutulog. Malapit lang naman ito sa sementeryo, kaya walang problema. Taga Sierra Valley sila at ang subdivision na tinitirhan nila ay tahimik. Gabi na nang maglakad-lakad kami ng mga pinsan ko. May simbahan doon. At syempre, dahil member si tita, nagpunta kami doon. Doon ko nakita ang isang garage sale. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero may nakita akong isang manika. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero napansin ko siya agad. Isang manika. May itim na mata, matalim ang mga features, at parang may buhay. Ibinili ko siya kay tita. At sa hindi ko inaasahan, nakuha ko siya sa halagang 20 pesos. Nang dumating ang gabi, nagdesisyon akong matulog sa sala. Kahit na tinanong ako ni tita, sinabi niyang magkwarto na lang ako. Pero hindi ako nakinig. Spoiled ako noon. Kaya kung anong gusto ko, yun ang nangyayari. Yung manika, nandyan lang sa mesa sa harap ng TV. Para bang may kakaibang aura. Bandang 2 AM, habang nanonood ako ng TV, biglang narinig ko ang yabag mula sa kwarto ni tita. Lumabas siya para mag-CR at doon ko siya nakita. Isang babaeng may mahabang buhok, kasing taas lang ni tita. Ang nakakatakot, parang siya yung tita ko na pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Sumunod siya kay tita papunta sa CR. Para akong tinamaan ng takot. Hindi ko malaman kung anong nangyayari, pero alam ko may hindi tama. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si tita mula sa CR. Ngunit ang nakakagulat, wala na yung babaeng sumunod sa kanya. Tinanong ko siya kinabukasan, "Tita, may babae bang sumunod sa'yo kagabi?" Ngunit ang sagot niya, "Wala akong nakitang ibang tao. Hindi ako lumabas para mag-CR." Hindi ko alam kung anong nangyari, pero alam kong may nakita akong hindi normal. Minsan, hindi mo na kailangan mangyari pa ang lahat ng bagay upang malaman mo na mayroong mali. Para sa akin, ang manika na yon ay hindi lang isang ordinaryong laruan. Matapos nun, hindi ko na siya muling hiningi o pinansin. Tita, kung hindi mo kami pinilit na bilhin siya, sana hindi namin nararanasan ang mga nangyaring yon. Ang mas nakakakilabot, hindi ko na alam kung nasaan ang manika. Pero alam ko, baka nandyan pa siya, naghihintay sa isang sulok, handang magbigay ng takot sa susunod na makakita sa kanya. Ako si Mary. Ikaw, anong tatak-takot mo?